Darating ang oras, magiging opisyal ang lahat. Basta ako ngayon, nakikinig ako sa taong bayan. Pinakikinggan ko yung daing nila. Salamat sa mga taga Maynila. Binigyan ninyo ako ng pagkakataon. Siguro kung lilingunin ko kayo ngayon, hindi naman siguro dapat ipasama ng loob nila. Total, nabigyan ko naman na sila ng pagkakataon. Tama po ba? Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, kumusta po sa mga Iskonians? At sa mga hindi Iskonians na patuloy na sumusuporta, una kay Yorme, di ba? Pangalawa sa aking channel. At salamat po sa kakapanood nyo ng walang sawang pagsuporta sa akin. Right? So, ang topic natin ngayon for today's video, Yorme nag-real talk, nagbigay ng napakagandang mensahe at nag-iwan ng pag-asa sa mga may hirap. Yan guys, ang topic natin ngayon na kung saan ay in-interview nga itong si Yorme nung nasa Amerika sila. Naalala nyo guys, kasi pinadala sila doon sa Amerika ng Sparkle Center. Yung GMA7 guys, di ba kasama niya si Alden doon. So, in-interview siya dito. Tinanong siya kung ano nga ba talaga ang plano niya. Di ba? Kung tatakbo ba siya o hindi. Pero dito guys, nagbigay siya ng magandang mensahe nga na nakikinig siya sa taong bayan. Di ba? So, ito guys, panoorin muna natin tapos tuloy na natin ang ating reaction. Right? Wait lang. Pasok, Yorme. Darating ang oras, magiging opisyal ang lahat. Basta ako ngayon, nakikinig ako sa taong bayan. Pinakikinggan ko yung daing nila. Pinakikinggan ko yung damdamin nila. At balang araw, magdidesisyon din tayo. Pero, ni minsan, sa totoo, hindi ko pwedeng kalimutan yung ibinigay sa akin pagkakataon ng Diyos at ng taong bayan na Guys, napakagandang mensahe, di ba? Anong sabi niya? Na nakikinig ako sa taong bayan. So, yan ang dahilan guys. Actually, yan ang dahilan kung kaya't naghiwalay sila ng landas. Nitong nakaupong si Mayor Hani Lacuna, na para bang siguro nung unang niyang marinig yung mga reklamo, di ba? Sa ating mga kababayan, reklamo sa pension, reklamo dun sa online registration pag nagpa-check up ka, di ba? Na kung saan na-vlog natin at huling-huli na nagsisinungaling itong si Dr. Pangan na asawa ni Hani Lacuna. So, ang sabi niya diyan, guys, na talagang pinakikinggan niya ang taong bayan. At sabi niya, di ba? Hindi niya pababayaan at pinasasalamatan niya yung pagbigay sa kanya ng opportunity ng poong may kapal. At ang mga, siyempre, ang taong bayan na bumoto sa kanya dito sa Maynila. Kumbaga, tumatanaw talaga siya ng utang loob at hindi yan mawala sa kanyang puso't isipan na kailangan matulungan niya yung mahihirap. Di ba? Para umangat kahit pa paano may masandalang gobyerno. So, tuloy natin guys. lungsod ng Maynila na sa murang edad, kahit na wala akong tatay na vice mayor o politiko o mayor o senador, binigyan nila ako ng pagkakataon. Ayun, nililingon ko yun. At lilingunin ko yun habang buhay. Mano pa kung sila sa tingin nila sila ay napabayaan. Pakiramdam nila hindi sila kinalingan. Guys, napakaganda yung punto niya, no? Na sabi niya guys na kahit wala akong tatay na mayor, diba, senador, o ano man nakapwesto sa gobyerno, ay nakapasok sa politika dahil sa taong bayan. Kasi sa panahon natin ngayon guys, ang tinutukoy ni Yorme ay yung dynasty. Diba? Na kung saan talagang talamak na dito sa ating bansa ang dynasty. Kung mapansin nyo guys, kayo, kung nasa mga probinsya man kayo,
Tignan niyo yung gobernador nyo. Yung vice governor, baka kamag-anak niya. O yung iba, asawa pa guys. Di ba? O yung mayor naman. Minsan yung vice, kamag-anak, kapatid, pinsan. Di ba? Tapos may mga councilor pa ng mga kapatid. May mga chairman pa. At may mga councilor ng mga kamag-anak. So, nagiging family business na kasi. So, sinasabi niya dito, sariling sikap. Ay, hindi naging hadlang sa kanya kahit wala siya. Pero sa totoo lang napakahirap. Lalo na sa ating bansa, guys. Ang politics, number one ay popularity. Kailangan sikat ka. 'Di ba? Tignan mo sa guys, tignan mo sa Senado, 'di ba? Magkakapatid pa yung nakaupo ngayon sa pwesto. Dahil kilalang kilala sila. Paano nga kung wala kang lahing ganyan? Kaya nga mapansin niya sa Senado, guys, napakahirap pumasok sa Senado kung baguhan ka lang. Kahit nakikita ka na sa TV, guys, kahit nakikita ka na dyan sa TV, wala pa rin assurance na mananalo ka. Kaya bilib tayo kay Yorme kasi sariling sikap, di ba? Talagang tinaguyod niya ang kanyang paglilingkod at hindi siya nakakalimot, hindi kagaya ng iba. So tuloy natin. Sabi ko nga si Paco, mahirap maging mahirap. Kaya ang sandalan ng tao, pamahalaan. Yun, tingin ko, kailangan kong tukdin yun. Kailangan kong tingin yun. Pagdating ng panahon. Because lahat ng katatayuan ko ngayon ay kaloob nila. Bagay lang naman siguro ang suklian ko yung mamamayan ng lungsod ng Maynila. Grabe guys, di ba? Grabe talaga yung sinabi ni Yorme na talagang gusto niya na masuklian, lalo na sabi niya na parang pinabayaan na. Kaya yan babalik guys dahil nga sa mga sumbong, sa mga reklamo, ayaw niya. Yung maganda kay Yorme dahil nga galing sa hirap. Alam niya yung kalagayan ng guys, ng mahirap. Yung wala kang masasandalan. Kaya gusto niya makabalik sa Maynila dahil nung panahon niya guys, nung panahon ni Yorme, hindi talaga siya nagpabaya dito sa Maynila. So panahon na lang ng pandemic, nagawa niya na yan guys, may resibo na. Imagine niyo dito sa Maynila, 6 months lahat ng taga Maynila, kahit hindi taga Maynila, basta nandito ka sa Maynila, may food pack ka. Ano yun? 6 months yun. Kada buwan meron kaming ayuda na galing kay Yorme kasi kahit papaano sabi niya may makain, di ba? Alam niyo naman guys, nung pandemic, napakaraming naghihirap, di ba? Halos nawalan tayong lahat ng trabaho, tumigil ang mundo, di ba? Kaya yung pag-asa natin, lalo na sa ating mga kababayang mahihirap, marami sa atin yan guys. Si Yorme talaga kailangan, hindi kagaya ng ibang politiko guys, di ba? Parang wala na silang pakialam. Kasi maayos na ang buhay nila, nakakotse sila araw, naka-aircon sila, masarap ang kanilang pagkain. Samantalang yung mga mahihirap, hindi pang saing man, guys, walang may saing, di ba? Ganun kahirap. Minsan marami pang anak, hindi mapakain. Dahil sa kulang sa oportunidad at walang masandalan ng gobyerno. Kaya talaga saludo tayo, guys. Palakpakan naman dyan, kay Yorme, na talagang may malasakit sa mga mahihirap. Ito talagang hinahanap nating leader na kailangan ng ating bansa. Sayang nga lang guys, di ba? Hindi nanalo nung eleksyon nung 2022. Sinuportahan din natin yan. Umikot pa tayo sa mga probinsya. Pero sabi nga, baka hindi pa talaga panahon. Kaya nga ako guys, talagang pinaglalaban ko si Yorme. Ang gusto ko talaga, darating yung panahon, di ba? Kung hindi man yung 2022, in the near future, pagka nakabalik dito sa Maynila, alam naman natin, 100% kikinang, manunumbalik, di ba? Ang kasikatan ng Maynila, hindi lang sa pagpapalinis ng kapaligiran, di ba? Sa ekonomiya, mga investor, di ba? Yung makilala sa ibang bansa, mga OFW, balik na ang Maynila. At nang sa ganun, makita ng buong bansa, di ba? Kahit sa mga kapatid natin na sa OFW, na talagang karapat-dapat si Yorme na maging presidente in the near future. Di ba? Marami pa kasi siya pwedeng gawin dito sa Maynila na naudlot lang dahil
tumakbo siya. Alright guys, so kayo ano masasabi nyo dito sa kanyang mensahe? Comment down lang po kayo below. Tapos, basahin natin yan guys. Pinupusuan ko lahat yan. Nilalike ko lahat yan para sa inyong efforts. Di ba? So, kailangan ko yung kilalanin. Kaya, narito guys, may mga ibang mga mensahe pa. Yung kanyang mga kasama sa politika. Ayan. Napasok. Aking kaibigan, para kong kapatid, palakpakan nyo nag-iisang mahal nating Yorme Isko Moreno Dumagoso. Batang Tondo, laging lilingon sa inyo na kapwa Batang Tondo. Pagpalain po kayo lahat ng buong may kapal. Salamat sa Diyos. Kahit na solong katawan ako, salamat sa Diyos. Manila, simula nung umupo siya, talaga namang kakaiba. At hindi naman niya napabayaan yung lugar namin panahon ng pandemya. At gusto ko malaman ninyo, nakita ko nagtrabaho si Yorme. Kaya susuportahan ko maging alkalde ulit. Salamat sa mga taga Maynila. Binigyan ninyo ako ng pagkakataon. Siguro kung lilingunin ko kayo ngayon, hindi naman siguro dapat ipagkasama ng loob nila. Total, nabigyan ko naman na sila ng pagkakataon. Tama po ba? No doubt, walang tutol. Nagtulungan sila. Nagtulungan. Hindi natin maitatanggi yun. Pero ang tatay, na katulad ninyo, anak na katulad ninyo, ginawa ng tatay ang paraan ng hindi sinasabi sa anak. Hahanap siya at hahanap ng ipagtutustos sa kanyang anak. At hindi sa amin sinasabi ng aming ama kung saan niya kinukuha para lamang kami ay matustusan. Ganun si Isko. Hindi natin makukwenta yung ngiti, yung ligaya, kasi walang hanggang tuwa yun. Na kahit papaano, ay, meron kami lahat, mayaman, middle class, may putante, nakairate, sa karamdaman. Mahalaga pa rin siya sa lungsod ng Manila. Good luck po. At welcome po ulit. Good luck po ngayon. Asa kayo sa ating kabarangay. Mahal ko kayo. Palainawa kayo ng buong may kapal. Manila! God first! Thank you! So yun guys, napanood nyo, di ba? Grabe kung makayakap sa mga tao, di ba? Talagang damang-dama yung pagmamahal ng ating mga taga-Manileño guys, di ba? Ang gaganda ng mensahe ng kanyang mga kasamaan sa politika. Kaya tayo guys, tuloy-tuloy natin. Tuloy-tuloy natin to guys. Matagal-tagal pa, 8 months pa tayo. Kaya sana wag po kayong sumuporta sa aking channel para lalo tayong manalo sa 2025 election. Alright? So Manila, God first.